Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas sa sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay, na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka, ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao, ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad, ang pang-4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay. At tadtad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman.
Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at tira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5.
At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. 3 araw na lamang po o 4 at atin na pong ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Kumbaga sa ating pong paglalakbay, sa Ebanghelyo natin, ipinahayag din, no? Sabi, malapit na siya na makapasok sa Jerusalem. At doon ay tunay na yung kaganapan ng kanya pong misyon at siya ay pararangalan na rin pagpasok niya ng Jerusalem. Pero dito po ay kanya munang ipinaalala at pinauunawa sa kanyang mga tagapakinig, tagasunod, lalo na sa kanyang mga alagad, kung ano yung maipapaliwanag tungkol sa kanyang paghahari. Sa ayaw at sa gusto ng tao, tanggapin man siya ng tao o hindi, mangyayari ang ayon sa kagustuhan ng Diyos. Siya ay magiging hari ng sanlibutan. Hindi hari ng isang bayan, ng isang lugar, kundi hari ng sanlibutan. Kaya nga yung pagpapaliwanag niya nitong kwento tungkol sa isang tao na aalis para gawing hari at muling magbabalik para sa kanyang panunungkulan bilang hari. So hindi magiging kabawasan sa Diyos na siya ay hindi kilalanin ng tao. Naintindihan po ba yon? Magdasal ka man sa Kanya o hindi, mananatili siyang Diyos. Mananatili siyang hari. Pero pakatandaan natin, ang hindi kumikilala sa Panginoon bilang hari, siya ang nawawalan. Kaya nga yung kung paandarin lang natin yung imagination natin, di ba, no? Sa unang pagbasa, ipinakita kay San Juan, ito yung langit. Totoo yung lugar, totoo yung langit. Sa kanyang propesiya, ipinakita ng Diyos, habang hinihintay niya ang katapusan ng kanyang buhay dito sa mundong ito, ito ang naghihintay sa iyo. Ito yung langit.
Pero bago nga tayo makarating doon, ano ba? Tinatanggap pa natin talaga si Kristo bilang hari ng ating buhay. Kasi yung hari natin, base sa talinghaga na kanyang ibinigay, ay napakabuti. Bago umalis, nagkaloob siya. Diba? Nagkaloob ng mga salaping ginto sa kanya pong mga tauhan o sa kanyang mga alipin. Pero bakit merong isang tao na nagsasabing, alam ko pong kayo'y masama? Saan ang galing? Sa umpisa pa lang, di ba? Ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. At narinig natin doon sa mga nauna, hindi niya binawi, kundi lalo pang ibinalik at dinoble pa yung kanyang iniwan. Hindi niya binawi. Pero bakit ganito yung ugali ng isa na alam ko pong kayo'y masama at nangunguha ng hindi inyo? Kanino ba yung binigay niya? Kanino ba yung natanggap niya? Kaya base sa kanilang mga naging pag-uugali, doon ibinase din yung pagpapala o parusang igagawad ng ating Panginoon. Tandaan natin mabuti, hindi tayo dapat bumalik, hindi tayo dapat humarap sa ating Panginoon na wala tayong improvement. Hindi pwedeng ganito lang. Umalis siya na ganito ka, babalik siya na ganito din, ay hindi po pwede yan. Pero lahat ay patungo, no, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng tao, ikauunlad ng tao. So kung sa kabuhayan, no, kung sa konteksto ng kabuhayan, bakit sila nagiging mayaman? Kasi pinag-iigihan nila. Kasi pinahahalagahan nila yung mga biyayang ibinigay sa kanila. Nagpupursige. So bakit ka mahirap? Kasi yan lang ang iyong ginawa. Wala bang opportunity? Wala bang mga pagkakataon para umasenso? O sadyang ganyan ka lang talaga mag-isip? Hindi tayo pwedeng magreklamo na magreklamo. Kasi sa ibang mga talinghaga, binigyan tayo ayon sa ating kakayahan. At ang inaasahan na tayo po ay mas malalago at mas pag-iibayuhin pa natin ang ating sarili para pagharap natin sa Panginoon ay talagang buong kapakumbabaan nating sasabihin, ito po ang naging bunga ng iyong ibinigay sa akin. So haharap at haharap tayo sa Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari ito. Si Kristo ay magiging hari. Amen? Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor,
mga nurse at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos sa pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao natin mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.